1001 Solve Problems in Engineering Mathematics, Day 3, number 122 to 126. So this is all about logarithm. Okay, so number 122. So find the value of logarithm of 48 to the base 6. So bago ang lahat, i-discuss muna natin ang mga properties of logarithm. Okay, so ito yung mga logarithm properties na gagamitin natin. We have product rule, logarithm of x and y of x times y to the base a equals logarithm of x base a plus logarithm of y base a. So ibig sabihin kapag may product, pwede natin niyang paghiwalayin tapos ang sign ay positive. Okay? For quotient rule naman, so we have logarithm of x over y to the base a. Yung numerator ay positive, logarithm of x base a, and ang denominator naman ay negative, logarithm of y base a. Okay? So yun yung kaibahan. Kapag product, parehas positive. Pag quotient rule, ang denominator ay magiging negative. And then we have power rule, logarithm of x to the p to the base a is equal to p logarithm of x to the base a. Or itong p, ibababa lang natin itong p dito sa tabi ng logarithm. Okay? So yung exponent, so ayan, napunta lang dito sa side ng logarithm. Okay, and then we have change of base rule. So ito yung gagamitin natin sa problem 122 natin. Logarithm of x to the base a is equal to logarithm of x base b over logarithm of a to the base b. So yung argument, so ang tawag dito sa x, argument. So ito yung a, yung base natin. So pag nag-change of base tayo, karaniwan yung b natin, itong magiging base natin, kahit ano kasi ito. Pero karaniwan ang gagamitin natin, kagaya sa example, ay gagawin nating base 10. Okay? So kapag base 10 nga pala ang logarithm, hindi na sinusulat. Kapag halimbawa nakalagay ay logarithm of x, so automatic ang base nun ay 10 kapag hindi nakasulat. Okay? So next we have equality rule. Logarithm of x to the base a equals logarithm of y to the base a. Kapag merong logarithm at parehas sila ng base, parang kakancelin lang natin yung logarithm tsaka itong base natin. Okay, so pwede lang gawin yan kapag parehas ng base. So we have x is equal to y. Okay, so let's answer number 122. So gagamitan lang natin ng calculator ito. Find the value of logarithm of 48 to the base 6. Apply natin ang property na change of base rule. Okay? So ito ang gagamitin natin. So gagawin natin itong, so sulat muna natin, logarithm of 48 to the base 6. So equal siya sa logarithm of 48 over logarithm of 6. So ang gagamitin nating base, hindi na natin isusulat. So ibig sabihin nun, 10 ang gagamitin natin. Kasi sa calculator, ang base natin ay, yung pag naggamit kayo ng logarithm sa calculator, automatic yun ay base 10. Okay? So log 48 over logarithm of 6. So ito yung ginamit natin, change of base rule. Tapos, ika-calculator na lang natin yan. Okay? So pakita natin sa calculator natin. Ayan. So type lang natin logarithm of 48. So 48 muna and then press the logarithm. So yan yung logarithm of 48 divided by logarithm of 6. So 6 muna and then press logarithm and then press pa natin yung equal sign. So ito na yan. Log 48 divided by log 6. So press equal sign. The answer, round up natin, 2.16. So bakit wala yung sagot? Kasi ito pala medyo malabo. So ito pala ay logarithm of 8. Okay, logarithm of 8 pala ito. Hindi, logarithm of 48 base pala natin ay 8, hindi 6. Medyo malabo kasi kaya kala ko 6. So 8 pala ito. So ulitin natin. So ulitin natin dito. Log, ang base natin ay log 8. So ang divisor natin, ayan, log 8. So ulitin natin. Logarithm, base 8 dapat. So we have 48 logarithm divided by 8 logarithm and then press equal sign. Round off 2 decimal places. The answer is 1.86. Okay, so the correct answer is letter A, 1.86. Naka-round off 2 decimal places. Okay, so the correct answer is 1.86, letter A. Okay, so next number, number 123. So evaluate the logarithm of 845 to the base. Ano bang base natin? Ito, 6 na ito. Ayan, 6. Kanina mukhang yung 8 tsaka 6 kasi mukhang magkapare sa screenshot natin. Medyo malabo yung sa libro kasi. Okay, so find the value of x.
So change of base lang ulit tayo. So change of base. So we have logarithm of 845 over, ayan, base, sulat natin base 6. So that is equal to logarithm of 845. Base 10 ang gagamitin natin dahil yun ang nasa calculator over logarithm of 6. So press lang natin sa calculator natin yan. So we have 845 logarithm divided by 6 logarithm. Okay, yan na yan. Press na lang natin ang equal sign. Round off 2 decimal places. So the answer is 3.76. Letter A ulit. Okay? So 3.76 ang ating answer. Letter A. Okay, so medyo madali pa itong mga umpisa natin. So next, 124. What is the value of logarithm to base 10 of 1,000 raised to 3.3? So sulat muna natin para malinaw. Logarithm, what is the value of logarithm base 10? So yung base daw natin ay 10 and then logarithm ng 1,000 raised to 3.3 yung hinahanap natin. Okay, so gagamitin lang natin dito. Ayan, so dito ko pala na ilipat nga natin ito dito sa baba. So we have logarithm, yan, base 10, and then we have 1,000 raised to 3.3. Okay, so brahin natin dito. So ito yung property na gagamitin natin dito ay may exponent. So may exponent, ito yan, power rule. Okay, so power rule. Kapag may exponent daw, yung exponent ay ibababa lang natin dito. Okay, so therefore this is equal to, may exponent tayo, ibaba lang natin dito, nakamultiply. So we have 3.3 and then we have logarithm of, yan, 1,000 to the base 10. Okay, so therefore we have, so ito pwede nating i-express ulit ito sa exponential. Exponential, or pwede naman kuhanin nyo na yung logarithm of 1,000. So pag kinuha natin yung logarithm of 1,000, so ayan, calculator natin. Ang base ng logarithm natin ay 10. So kapag mga maraming zero, ayan, powers of 10, ang magiging sagot dito kung ilan lang yung zero. So pakita lang natin, 1,000 and then press logarithm, so the answer is 3. So tandaan, kapag ang base ay 10, pag powers of 10 yan, kung ilan yung zero, yun ay magiging answer natin dyan. Okay, so therefore, we have 3.3 and then logarithm of 1,000 to the base 10 ay magiging 3 na lang. So pag minultiply natin, 3.3 times 3 is equal to 9.9. So therefore, the correct answer is letter C. Another way nga pala para sagutan ito ay pwede pa tayong gumamit ulit ng property. Logarithm of 1,000, pwedeng isulat yung 1,000 as 10 cube. Okay? Tapos i-reapply natin itong power rule. May exponent tayo, di ba? So may exponent, so magiging siyang 3.3. Yung 3, i-multiply natin dito sa constant natin. So times 3 lang yan. Tapos logarithm of 10 base 10. And then another property, wala dito sa properties natin dito. Kapag yung argument ay parehas sa base, ito ay equal lang. Equal yan sa 1. Kapag yung argument, ito yung argument, tapos ito yung base. Kapag magkapareho sila, logarithm of A to the base A, automatic equal yan sa 1. Okay, so another solution ito. So 3.3 times 3, we have 9.9. Okay, so next number, number 125. What is the value of logarithm of 5 to the base 2? So sulat muna natin. Dito na lang at may logarithm of 5 to the base 2. So logarithm of 5 to the base 2 plus logarithm of 5 ulit to the base 3 naman. Okay, magkaiba ng base tayo. Kung parehas ng base, pwedeng i-add na lang. Okay, so gamitin lang ulit natin ang change of base natin. Okay, change of base lang tayo. So logarithm of 5 base 2. Ayan, so hindi kasi ata pwedeng idiretso sa calculator ito kapag ang base natin ay 2. So karaniwan sa calculator na scientific, ang base doon ay 10 pag pinrest nyo yung logarithm. So i-change lang natin ito, magiging lang niyang logarithm of 5 over, okay, so nalobat tayo. So ilalagay ko lang ang, sasaksak ko lang ang aking, yan. Okay, so balik tayo dito, logarithm of 5. Logarithm of 5 and then base natin ay 2. So we have over logarithm of 2. Copy the sign plus. Change of base ulit tayo. So we have another logarithm of 5 over base is 3. So logarithm
of 3. Okay, so i-calculator na lang natin yan. So, yan, calculator lang natin. Ang gagawin natin sa calculator, i-parenthesis ko ito. Okay? So, parenthesis lang natin. Tapos, logarithm of 5 divided by logarithm of 2. Okay, so we have 5 muna ang mauuna, press logarithm, and then divided by 2, and then press ko yung logarithm. Okay, so ito na yan. Lagyan ko ng close parenthesis. Okay, so ito na yung magiging value niyan. So press ko lang itong equal sign. So that is 2.32. So 2.32 yung value ng ito pa lang. Okay, so para detailed nga, isulat muna natin yung 2.32 naka-round off. Okay, so sulat muna natin. So itong value nito ay 2.32. So dito natin isulat. Tapos i-add na lang natin itong value naman itong logarithm of 5 over logarithm of 3. Pero pwedeng idiretso yan sa calculator. Paghiwalayin lang natin para malinaw lang. So logarithm of 5. So 5 logarithm divided by logarithm of 3. So una yung 3 and then press logarithm. So yan na yun. Press the equal sign. Round off 2 decimal places. So we have 1.46. Okay? So we have 1.46. 1.46. So i-add lang natin yan. So pagtapatin ko na lang dito. So 1.46. So the answer will be, so 2 plus 6, 8, 3 plus 4, 7, and then 2 plus 1, 3. 3.78. So nag-round off kasi tayo kaya may rounding error tayo kapag dinare-diretso natin yung nasa calculator kanina. Magiging round off natin ay 3.79. So the answer will be letter B. Okay, so pag dinaretso pala natin ito sa calculator, sigurado ang magiging sagot natin pag ni-round off 3.79. Okay? So nag-round off na kasi agad tayo dito kaya kinulang ng isa. Okay. So next number 126. Find the value of logarithm of 5 base 3. Tapos base 4 pa siya. Okay, so dalawang logarithm yan. So ang gagamitin natin dyan ay change of base pa rin. Unahin natin ito. So ito muna, i-change of base natin ito. So we have logarithm of 5 base 3. That is equal to logarithm of 5 and then logarithm of 3. So ito pa lang yan. Tapos ngayon, i-apply naman natin yung may log 4 pa. So isulat ulit natin dito. So we have logarithm of 4. Tapos lagyan ko ng parenthesis para malinaw. So we have logarithm of 5 over logarithm of 3. Okay, so mag-change of base tayo. So ito na yung pinaka-argument natin. Ito na yan. So lagay lang natin yan. So we have, ilo-logarithm ulit natin itong buong to. So logarithm of 5 over logarithm of 3 and then all over the base natin, logarithm of 4. Okay, so yun na lang ang ating ika-calculator natin. Okay, so unahin muna natin. Sulat natin lahat isa-isa para malinaw. Okay, so ito muna log 5 over log 3 muna ang i-evaluate natin. So 5 logarithm divided by 3 logarithm. So yan na yan. Press ko lang yung equal sign. Ayan, 1.46. So i-round off lang natin 1.46. Yung isusulat ko dito 1.46 lang pero ang i-apply ko sa calculator mamaya ay yung mahaba, yung kompleto. Okay? So 1.46 isulat lang natin para malinaw lang sa ating solution. So we have logarithm of 1.46. Ito na yon. Yan, itong buong ito, yung 1.46. And then i-divide natin sa logarithm of 4. Okay, so evaluate natin ulit yan sa calculator. Pero kagaya nga nung kanina, sinulat ko lang 1.46 pero ang nasa calculator ko ay itong mahaba. Okay? So ito na yan, 1.46 yan, ni-round off, idadiretso ko na. Ipe-press ko lang yung logarithm. Okay, logarithm of 1.46, yung mahaba yan. Press ko ang logarithm. Okay, yan na yon. Divide ko lang sa logarithm of 4. So divided by 4 and then press logarithm. And then ipe-press ko pang equal sign. So ang magiging sagot na natin ay 0.275. So ayun, malinaw. That is letter B, 0.275. Okay? So 0.275 ang sagot natin. So equals sa 0.275 naka-round off 3 significant figures. So therefore, the correct answer is letter B, 0.275. Okay, so that's all. So thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang math reviewer para sa engineering na board exam.
So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.